Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang mahalagang paksa tungkol sa pagtukoy ng maagang sintomas ng diabetes at kung paano mapanatili ang kalusugan ng ating mga bato sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Mayroon po akong 35 taon na karanasan sa panggagamot at umaasa akong makapagbigay ng mahalagang impormasyon sa inyo. Ang nilalaman ng programa ngayon ay may 3 pangunahing bahagi. Kung may 4 na senyales na ito sa gabi, mag-ingat. Posibleng kumatok na ang diabetes. 2 uri ng karne at 3 uri ng gulay na hari sa pagpapalusog ng bato. 4 na uri ng dahon na akalay basura, ngunit isa palang miracle cure para sa maraming sakit. Narito ang unang nilalaman. Kung may 4 na senyales na ito sa gabi, mag-ingat. Posibleng kumatok na ang diabetes. Ang diabetes ay isang pangkaraniwang alalahanin para sa maraming tao, lalo na sa mga nasa gitnang edad, dahil madali nitong mailagay sa panganib ang kalusugan sa pamamagitan ng malubhang problema. Kaya naman, ang maagang pagtuklas ng diabetes upang maiayos ang dieta, pamumuhay, at agarang interbensyon ay napakahalaga. Sa gabi, kung lumitaw ang isa sa 4 na senyales na ito, kailangan mong maging maingat at magpatingin kaagad. Maaaring malaki ang posibilidad na ikaw ay nasa panganib na magkaroon ng diabetes. Senyales 1. Madalas na pagkagutom sa gabi. Ang mga taong may diabetes o may mataas na panganib na magkaroon ng diabetes ay madalas na nakakaramdam ng gutom sa gabi. Ang dahilan ng phenomenon na ito ay dahil sa mataas na antas ng asukal sa dugo na humahantong sa kapansanan sa pagtatago ng pankreas at nagiging sanhi din upang mas mabilis makaramdam ng gutom ang utak kaysa sa normal. Ang epekto nito ay maaaring maging sanhi ng pagbuo ng masamang gawi sa pagkain sa gabi na isang sanhi din kung bakit mas mabilis kang magkaroon ng diabetes. Sa makatuwid, kung madalas kang nagigising sa gabi dahil sa gutom, kailangan mong maging maingat at magpatingin kaagad upang maagang matuklasan at epektibong malunasan ang diabetes. Senyales 2. Palaging nakakaramdam ng pagkauhaw at madalas na pag-ihi sa gabi. Ito ang pinakamadaling makitang senyales sa mga taong may diabetes na o malapit ng magkaroon ng diabetes. Ang madaling makitang dahilan ay dahil sa normal na kalagayan. Ang iyong katawan ay muling sumisipsip ng glucose habang dumadaan ito sa bato. Gayunpaman, kapag may mataas na panganib ka na magkaroon ng diabetes at mataas ang antas ng asukal sa dugo, hindi na kayang ibalik ng iyong bato ang lahat ng glucose. Dahil dito, mas maraming tubig ang inilalabas ng katawan na nagiging sanhi upang mas madalas kang umihi, lalo na sa gabi. Ang madalas na pag-ihi ay humahantong sa madalas na pagkauhaw kahit na hindi ka gumagawa ng pisikal na aktibidad na nagpapawis. Ang karaniwang bilang ng pag-ihi ng isang adult sa isang araw ay humigit kumulang 5 hanggang 7 beses. Kung mas madalas kang umihi kaysa rito, lalo na sa gabi, malaki ang posibilidad na ikaw ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng diabetes. Kailangan mong magpatingin kaagad at ayusin ang iyong dieta at pamumuhay. Senyales 3. Amoy ang hininga. Kahit malinis ang bibig, gaya ng nabanggit sa itaas, ang maagang senyales ng diabetes ay ang patuloy na pagkauhaw dahil sa dehydration. Ang dehydration din ang pangunahing sanhi ng masamang hininga, kahit na lubusan mong nililinis ang iyong bibig sa gabi. Bukod dito, ang mataas na antas ng asukal sa dugo na lampas sa pinapayagan ay nagiging sanhi upang hindi ma-convert ng iyong katawan ang asukal sa pagkain sa enerhiya, kundi sa halip ay gamitin ang nakaimbak na taba ng katawan bilang kapalit. Ang proseso ng paggamit ng nakaimbak na taba ay naglalabas ng keto acid na nagiging sanhi ng hindi kanais-nais na amoy ng hininga. Senyales 4. Pamamanhid ng mga kamay at paa. Ang mataas na antas ng asukal sa dugo na tumatagal ng ilang araw ay magdudulot ng pinsala sa peripheral nerves, lalo na sa mga kamay at paa
na nagpapababa ng sensasyon sa mga bahaging ito at nagiging sanhi ng pamamanhid o pulikat, lalo na sa gabi kapag ang katawan ay nasa estado ng pahinga. Lahat ng aktibidad ay bumabagal, kasama na ang sirkulasyon ng dugo. Ang pagbaba ng sirkulasyon ng dugo ay mas madaling maging sanhi ng pamamanhid ng mga kamay at paa. Upang maagang matuklasan at makontrol ang diabetes, ang pinakamadaling paraan ay ang regular na pagsukat ng asukal sa dugo sa bahay. Para masigurado, dapat kang magpa-check up ng kalusugan 2 hanggang 3 beses bawat taon. Ang maagang pagtuklas ay makakatulong sa iyo na gamutin ang sakit ng mas epektibo at mas kakaunti ang mga mapanganib na problema sa kalusugan. Susunod na nilalaman, 2 uri ng karne at 3 uri ng gulay na hari sa pagpapalusog ng bato. Bilang isang organ na nagtatago at naglilinis ng mga lason sa katawan, ang bato ay napakahalaga sa pangkalahatang kalusugan. Kung ang bato ay hindi malusog at may mga senyales ng pagbaba ng paggana, ang buong katawan at kalusugan ay makakaranas ng malubhang problema. Kaya naman, sa pagkain at pamumuhay, kailangan nating maging maingat upang maprotektahan at mapanatili ang kalusugan ng bato. Narito ang listahan ng 2 uri ng karne at 3 uri ng gulay na hari sa pagpapalusog ng bato na dapat mong regular na isama sa iyong pang-araw-araw na dieta. Pato. Ang karne ng pato ay hindi lamang masarap kundi napaka-nutritional din na may iba't ibang at sagana sa sustansya. Ang protina sa karne ng pato ay mas mataas kaysa sa karne ng baka at baboy, umaabot sa 25 gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng karne. Bukod pa rito, ang karne ng pato ay naglalaman ng iba't ibang bitamina tulad ng B1, B2, A, D, E, at lalo na mayaman sa calcium, phosphorus, at iron. Ang mga sustansyang ito sa pangkalahatan ay may epekto sa pagpapalusog ng katawan at pagpapalakas ng kalusugan. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang karne ng pato ay may cool na katangian at may epekto sa pagpapalusog ng bato na kapakipakinabang para sa mga taong may mahinang konstitusyon, walang gana kumain, lagnat, edema, mahina pagkatapos ng sakit, kababaihan na may kaunting regla, at mga ina na kulang sa gatas. Kaya naman, ang karne ng pato ay itinuturing na isang dakilang pampalusog sa pagpapalakas ng kalusugan ng sekswalidad sa kalalakihan at kababaihan. Gayunpaman, hindi dahil sa masustansya ang karne ng pato, para sa bato ay dapat tayong kumain ng sobra. Ayon sa rekomendasyon, dapat lamang tayong kumain ng 200 hanggang 300 gramo ng karne ng pato bawat linggo. Hindi dapat kumain ng higit pa dahil magdudulot ito ng pasanin sa katawan dahil sa sobrang nutrisyon ng karne ng pato. Tilapia. Ang isda sa pangkalahatan ay napakalusog para sa katawan, hindi lamang nakakatulong sa pagdaragdag ng protina, kundi pati na rin ng malusog na fatty acids tulad ng omega-3 na makakatulong sa iyo na magkaroon ng mabuting kalusugan sa katagalan. Lalo na, ang tilapia ay itinuturing na isa sa pinakamasarap at masustansyang isda na may mataas na nilalaman ng protina at amino acids. Sa Pilipinas, ang tilapia ay isang mahalagang bahagi ng hapagkainan. Ang regular na pagkain ng tilapia ay nakakatulong sa pagpapalusog ng bato. Maaari kang gumamit ng tilapia bilang pangunahing pinagmulan ng protina sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ito ay mas malusog kaysa sa karne ng baka o baboy, at ang nutritional content ay hindi rin mas mababa. Bawat linggo, ikaw at ang iyong pamilya ay maaaring kumain ng 3 hanggang 5 beses ng tilapia. Ang bawat serving ay humigit kumulang 200 gramo na napakabuti para sa kalusugan, lalo na para sa atay at bato. Bukod sa 2 uri ng karne na nabanggit, may 3 uri ng gulay na napakabuti din para sa bato. 1. Dahon ng ampalaya. Bagamat itinuturing lamang itong isang uri ng pampalasa, ang dahon ng ampalaya ay may kamangha-manghang benepisyo sa pagpapalusog ng bato. Matagal na itong itinuturing na isang miracle vegetable para sa sexual
na kalusugan ng kalalakihan. Ang dahon ng ampalaya ay may mainit na katangian dahil sa anghang nito, kaya nakakatulong ito sa pagpapainit at pagpapalakas ng bato na nagpapataas ng kalusugan ng bato. Lalo na, ang dahon ng ampalaya ay may epekto sa pagpukaw, pagpapainit ng bato, at pagsuporta sa young male energy na nakakatulong sa pagtaas ng libido at pakiramdam ng kagalakan. Maaari mong gamitin ang dahon ng ampalaya sa pagluluto ng iba't ibang putahe o ipares sa iba pang pagkain. 2. Malunggay. Ang pamilyar na gulay na ginagamit sa mga hapagkainan ng pamilya na may masarap at malinamnam na lasa ay isa ring napakalaking pampalusog para sa bato. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang malunggay ay may banayad na katangian at may epekto sa pagpapalamig, paglilinis ng lason, at pagpapatigil ng pagdurugo. Bukod dito, ang malunggay ay naglalaman ng maraming fiber, protina, calcium, taba, at phosphorus na nakakatulong sa pagdaragdag ng nutrisyon at pagpapalakas ng resistensya ng katawan. Ang malunggay ay isang pagkain na nakakatulong sa pagpigil at paggamot ng bato sa bato. Nakakatulong din ito sa pag-ihi na mabuti para sa proseso ng paglilinis ng bato at nakakatulong sa mas mabilis na pagtunaw ng mga bato sa bato. Nakakatulong din ang malunggay na maiwasan ang panganib ng metabolic disorder na sanhi ng pagbuo ng bato at mas madaling mag-transport ng nutrisyon sa mga panloob na organo ng katawan. 3. Bell pepper, labanos. Ang bell pepper ay may maraming kulay, ngunit ang pulang bell pepper ay ang pinakamasustansya at pinakamabuti para sa bato. Ang pulang bell pepper ay mayaman sa bitamina C, B6, A, folic acid, at fiber. Lalo na, naglalaman ito ng napakakaunting potassium na napakabuti para sa pagpapalakas ng kalusugan ng bato. Ang mga taong may mahinang bato na gustong palakasin ang kalusugan ng kanilang bato ay dapat gumamit ng bell pepper araw-araw. Ang pinakamadali at pinaka-optimal na paraan ng nutrisyon ay ang pagkain ng hilaw. Ang bell pepper ay may matamis na lasa, kaya madali itong kainin. Bukod pa rito, maaari mo itong ipiga bilang juice o igisa kasama ng iba pang pagkain. Bawat araw, maaari kang gumamit ng isang malaking bell pepper o dalawang maliit upang mapanatiling malusog ang iyong bato. Susunod na nilalaman. 4 na uri ng dahon na akala'y basura, ngunit isa palang miracle cure para sa maraming sakit. Kapag iniisip ang pagpapagaling ng sakit at pagpapalusog ng katawan, ang mga tao ay iniisip lamang ang mamahaling gamot o bihirang pagkain. Gayunpaman, sa katotohanan, marami tayong pamilyar na sangkap sa ating paligid, ngunit ang mga epekto sa kalusugan ay hindi dapat maliitin. Simpleng mga uri lamang ito ng dahon na tumutubo sa hardin o ibinebenta sa murang halaga na hindi gaanong pinapansin. Kaya ano ang mga dahon na ito? Ano ang kanilang mga benepisyo sa kalusugan? 1. Dahon ng guyabano. Hindi lamang ang prutas ng guyabano, kundi halos lahat ng bahagi ng punong guyabano ay may benepisyo sa pagpapagaling ng sakit. Sa katotohanan, marami ang nakakaalam sa benepisyo ng prutas ng guyabano, ngunit ang benepisyo ng dahon ng guyabano sa kalusugan ay hindi alam ng lahat. Ang dahon ng guyabano ay may maraming paraan ng paggamit at mayaman ito sa acetogenins. Ito ang uri ng aktibong sangkap na epektibo sa paggamot ng matinding pagtatae kapag ginawang tsaa. Nakakatulong din ang dahon ng guyabano na bawasan ang kolesterol at maiwasan ang diabetes. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng dahon ng guyabano sa ating kalusugan ay nakakatulong ito sa pagbaba ng timbang at mabilis na paglilinis ng visceral fat. Kapag umiinom ka ng pinakulong dahon ng guyabano kasama ng iba pang prutas, nakakatulong ito na maiwasan ang mga carbohydrates na pumasok sa katawan na maging asukal, pinipigilan ang pagtaas ng timbang, pag-ipon ng taba, at pagtaas ng asukal sa dugo. Ang dahon ng guyabano, lalo na ang murang dahon, ay mayroon ding epekto sa pagpapagaan ng problema sa pagtatae o iba pang uri ng sakit sa tiyan. Number 2. Dahon ng bignay. Ayon sa mga herbalista,
Ang dahon ng bignay ay naglalaman ng saponin, kaunting tannin, alkaloids na katulad ng caffeine at 4% volatile essential oil na may kaaya-ayang amoy. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang dahon at bulaklak ng bignay ay may antibacterial properties laban sa ilang mikrobyo sa lahat ng yugto ng pag-unlad. Ang antibacterial compound ay kadalasang matatagpuan sa dahon sa panahon ng taglamig. Ang antibacterial activity ng dahon ng bignay ay natutunaw sa tubig, organic solvents at stable sa mataas na temperatura, kaya masasabing napakalakas at ganap na walang lason sa katawan ng tao. Ito ay napakabuti sa pagpapalakas ng resistensya at pagtulong sa katawan na labanan ang sakit. Bukod pa rito, matagal nang ginagamit ng mga tao ang dahon at bulaklak ng bignay upang pakuluan bilang inumin na mabango at nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain, pagpapasigla ng panunaw, pagpapahinto ng pagdurugo, at pagpapagaling ng tissue. Ang sariwa o tuyong dahon ng bignay na pinakuluang malakas ay itinuturing na may antiseptic properties upang linisin ang mga pigsa, sugat, galis, at pangangati. 3. Dahon ng kamote. Ayon sa mga eksperto sa tradisyonal na gamot, ang dahon ng kamote ay napakarami sa Pilipinas. Gayunpaman, bihirang gamitin sa kabila ng magandang medicinal properties nito. Maraming tao ang nakakakita ng dahon ng kamote na tumutubo sa kung saan-saan sa mga bukid, damuhan, liblib na lugar o sa gilid ng mga kalsada sa kanayunan, kaya hindi ito pinapansin at ayaw gamitin dahil itinuturing itong damo. Sa katunayan, ang dahon ng kamote ay maaaring gamitin sa shabu-shabu, lutuin sa sinigang na hipon o alimango, o iprito. Napakasarap lahat. Ang dahon ng kamote ay maaaring gamutin ang mga matinding sakit tulad ng pamamaga, sakit sa lalamunan, lagnat, tuyong ubo, ubo na may plema, pagsusuka, at sore throat. Bukod pa rito, ang dahon ng kamote ay mayroon ding benepisyo sa pagpapagaling at paggamot ng iba pang sakit tulad ng diabetes, pigsa, lason, at digestive disorders. Sa dahon ng malunggay, moringa. Dati, ang dahon ng malunggay ay karaniwang ginagamit bilang pampalasa sa pagkain, ngunit ngayon ay unti-unti itong nakakalimutan. Ito ay nakalulungkot dahil marami itong mahalagang benepisyo sa kalusugan at tinawag pa nga ito ng batikang manggagamot na ginseng ng mahihirap. Dahil sa maraming mahalagang benepisyo nito tulad ng pagpapalakas ng lakas, pagpapahihi ng ihi, pagpapabuti ng pagtulog, pagpapalusog ng atay, at pagpapalakas ng panunaw, huwag kalimutang isama ang dahon ng malunggay sa pang-araw-araw na dieta ng iyong pamilya. Ang mamahaling pagkain ay hindi ang pinakamabuting pagkain. Minsan, ang mga pamilyar na pagkain na naiintindihan natin ang kanilang mga benepisyo at kung paano gamitin at ilapat ng maayos sa pang-araw-araw na buhay ang siyang pinakamabuting pagkain. Susunod na nilalaman, paano gumaling ang isang lola sa sakit at nabuhay ng 130 taon sa pagkain ng gulay na ito araw-araw. Kung mas kinakain, mas humahaba ang buhay. Mga mahal kong kaibigan, isang lola na nagngangalang Tong Lien Satsina ang nagbahagi ng sikreto ng pagkain ng gulay na nakakatulong sa paglilinis ng lason sa atay at bato at sa katandaan ay hindi nagkakasakit at ang resulta ay nakakagulat na sinundan ng milyon-milyong tao. Mga mahal kong kaibigan, ang bato ay isa sa mga pinakamahalagang organo sa katawan na may function na maglinis ng dugo at maglabas ng lason sa katawan, kaya ang aktibidad ng bato ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng tao. Kapag sobra ang lason, magdudulot ito ng kidney failure at kidney stones. Gayunpaman, dahil sa masamang gawi sa pagkain, marami sa kasalukuyan ang may problema sa bato. Kapag nagkaroon ng problema sa bato, ang unang bagay na kailangan nating gawin ay baguhin ang ating nutrisyon sa pagkain at ehersisyo. Kasama nito ang pagbuo ng isang makatwirang plano ng paggamot. Gayunpaman, bukod sa paggamit ng modernong gamot upang gamutin ang sakit, maaari kang gumamit ng ilang uri ng natural na pagkain upang gamutin
at maiwasan ang mga sakit na nauugnay sa bato. Sa modernong buhay ngayon, madalas tayong may gawin na kumain ng hindi malusog na pagkain, kaunting ehersisyo, kaya madaling humantong sa sobrang trabaho ng bato upang ilabas ang mga lason sa katawan. Kaya naman, ang paggamit ng malusog na pagkain na may kakayahang sumuporta sa paglilinis ng lason ay lubhang kinakailangan. Kabilang sa mga ito ay ang parsley. Ito ay isang uri ng gulay na nakakatulong sa paglilinis ng lason sa katawan, lalo na sa bato, kasama ang maraming kamangha-manghang benepisyo na nakatulong sa maraming tao na gumaling sa sakit at nabuhay ng malusog at mahaba. Ang parsley ay may hugis na medyo katulad ng kulantro sa Pilipinas, ngunit mas maitim at mas makapal ang dahon at karaniwang ginugutay-gutay at idinadagdag sa mga pagkain pagkatapos maluto upang mapahusay ang lasa. Ang parsley ay isa ring pagkain na napakayaman sa phytonutrients upang gamutin ang mga sakit at antioxidants na napakabuti para sa kalusugan, lalo na sa paglilinis ng bato. Isang bahagi ng katawan na nakakatulong upang palaging malusog at lumaban sa iba pang sakit. Ang mga kamangha-manghang benepisyo ng parsley ay makakatulong sa iyo na maunawaan kung bakit ito pinili at pinaboran sa paglilinis at pagpapalakas ng kalusugan ng bato. Una, ang epekto sa pagpapabuti ng kalusugan at pagpigil sa bato sa bato. Ang parsley ay gumaganap bilang isang diuretic at nakakatulong ito na alisin ang mga dumi at lason habang nagdaragdag ng maraming bitamina at mineral sa katawan. Nakakatulong din ang parsley na maiwasan ang bato sa bato at gallstones ng epektibo. Dahil ang parsley ay naglalaman ng napakababang oxalate, nakakatulong ito na patatagin ang presyon ng dugo habang pinipigilan ang pag-ipon ng calcium oxalate sa bato. Mula rito, nakakatulong ito na maiwasan ang pagbuo ng bato sa bato. Ang lahat ng ito ay dahil sa epekto ng pagpapatatag ng presyon ng dugo at mahusay na paglilinis ng bato. Dahil kung tataas ang presyon ng iyong dugo, maaari itong makapinsala at magpatigas sa mga daluyan ng dugo sa bato na humahantong sa pag-ipon ng mga dumi at pagbuo ng bato sa bato. Bukod sa benepisyo ng paglilinis ng lason sa bato, ang regular na pagkain ng parsley ay magbibigay ng mga sumusunod na benepisyo. Pagpapabuti ng kalusugan ng digestive system. Ang parsley at parsley essential oil ay ginagamit upang gamutin ang ilang sintomas ng digestive disorders tulad ng bloating, constipation, pananakit ng tiyan, indigestion, at pagduduwal. Ayon sa mga eksperto, ang parsley ay kapaki-pakinabang para sa panunaw dahil ang essential oil nito ay maaaring makatulong na mapataas ang produksyon ng bile at gastric juice na kapaki-pakinabang para sa mga function ng enzyme na nauugnay sa pagsipsip ng pagkain at nutrisyon. Upang gamitin ang parsley essential oil, maaari mo itong ilagay sa paliguan o dilute at ipahid sa tiyan upang mabawasan ang sakit. 2. Pagpapataas ng density ng buto. Ang paggamit lamang ng 10 tangkay ng parsley ay sapat na upang magbigay ng pang-araw-araw na pangangailangan ng bitamina K ng katawan. Makakatulong ito na protektahan laban sa panganib ng bali ng buto sa matatanda dahil nakakatulong ito sa paggawa ng protina para sa mga buto at sa proseso ng pamumuo ng dugo. 3. Pagpigil sa kanser. Ang kawalan ng balanse sa antas ng antioxidants at free radicals ay humahantong sa pag-unlad ng ilang malalang sakit kasama na ang kanser. Samantala, ang parsley ay mayaman sa antioxidants na flavonoids at vitamina C na nakakatulong na bawasan ang oxidative stress sa katawan at maaaring mabawasan ang panganib ng ilang kanser. Partikular, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang dieta na mayaman sa flavonoids ay maaaring mabawasan ang panganib ng colorectal cancer hanggang 30%. Bukod pa rito, ang flavonoid, myricetin at apigenin ay naglalaman din ng anti-cancer activity sa mga pag-aaral. 4. Proteksyon ng cardiovascular. Ang mga sakit sa puso tulad ng atake sa puso at stroke ay ang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. Ang hindi malusog na dieta, kakulangan sa ehersisyo, paninigarilyo,
at labis na pag-inom ng alak ay maaaring makatulong sa paglitaw ng sakit sa puso. Ang parsley ay mayaman sa plant compounds, kabilang ang antioxidant carotenoids, na natuklasang kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagbaba ng mga risk factors ng sakit sa puso. Ipinakita ng mga dieta na mayaman sa carotenoids na nagpapabuti ng mga risk factors ng sakit sa puso tulad ng talamak na pamamaga, pati na rin ang mataas na presyo ng dugo at masamang antas ng kolesterol. 5. Proteksyon sa mata. Ang lutein, beta-carotene at zeaxanthin ay tatlong uri ng carotenoids, antioxidants na matatagpuan sa parsley. Nakakatulong ang mga ito na protektahan ang mga mata, mapabuti ang malusog na paningin. Ang lutein at zeaxanthin ay maaaring maiwasan ang age-related macular degeneration, isang sakit sa mata na hindi nagagamot at nangungunang sanhi ng pagkabulag sa buong mundo. Ang pananaliksik ay nagtatapos na ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa lutein at zeaxanthin ay maaaring mabawasan ang panganib ng late-stage macular degeneration hanggang 26%. 6. Pagpapabuti ng kalusugan ng atay. Natuklasan ng ilang pag-aaral na ang parsley ay maaaring makatulong na bumuo muli ng mga selula ng atay at ayusin ang mga enzyme sa atay. Ipinakita ng extract mula sa parsley na maaaring maiwasan ang pinsala sa atay, pati na rin mapabuti ang kalusugan ng atay ng epektibo. Dahil sa mga benepisyong ito, kung gusto mong magkaroon ng mahabang buhay na malusog at walang sakit tulad ni Lola Tong Lien, regular mong isama ang uri ng gulay na ito sa iyong pang-araw-araw na dieta. Mga kaibigan, ang nilalaman kanina ay nagtatapos sa mga ibinahagi sa programa ngayon. Nais kong magkaroon kayo ng maraming kagalakan at kalusugan.